Magandang tanghali po, oras na para sa maiinit na balita. Live po ulit ako rito sa Batangas para sa paghahanap sa mga nawawalang sabongero. Maulang panahon po ang naranasan sa ilang lugar mula nitong weekend. Lumaragas ang baha ang namerwisyo sa barangay Kugman noong Sabado sa Cagayan de Oro City. Kabilang sa mga binaha ang talipapa roon. Napalitan ang ilang residente napilitan pong suungin ng ilang mga residente doon ang abot tuhod na baha. Naging pahirapan din ang biyahe ng mga motorista. Halos pasukin na ng tubig ang mga dumaraang sasakyan. Sa Davao City, humambalang ang ilang punong nabuwal sa barangay Mapula. Pansamantalang hindi nadadaanan ng ilang kalsada at nakabantay po ang LGU sa posibleng epekto ng pag-ulan sa lugar. Dahil pa rin po sa pag-uulan, matinding baha ang naranasan sa Calamba, Laguna. Nagresulta yan sa matinding traffic sa South Luzon Expressway exit. Kaninang umaga naman sa Quezon City, nakaranas din po ng pag-ulan tulad sa Commonwealth Avenue. Ayon sa Pag-asa, ang nararanasang pag-ulan sa mga nabanggit na lugar ay dahil sa umiiral na hanging habagat. Mainit-init na balita, nakataas po ngayon ang thunderstorm advisory sa ilang bahagi ng Central at Southern Luzon. Ayon sa Pag-asa, apektado po ang Zambales, Bataan, Cavite at Batangas. Pinaalerto ang mga residente mula sa banta ng baha o landslide. Tatagal ang thunderstorm advisory hanggang 11:45 ngayong tanghali. Sa mga susunod pang oras, uulanin ang malaking bahagi ng bansa kasama ang ilang panig ng Metro Manila base sa rainfall forecast ng Metro Weather. Posible ang heavy to intense rain sa ilang lugar. Ayon sa Pag-asa, hanging habagat ang nagpapaulan ngayon sa bansa. Pinaka-apektado ang Western Visayas, Negros Island Region, Zamboanga Peninsula, Northern Mindanao, Zambales, Bataan, Occidental Mindoro, Romblon at Palawan. Isa pang mainit-init na balita, matapos ang 2 linggong magkasunod na oil price rollback, may taas presyo ulit sa mga produktong petrolyo bukas. Batay sa anunsyo ng ilang oil companies, 1 peso and 40 centavos ang dagdag sa kada litro ng diesel. 70 centavos naman ang taas presyo sa gasolina. May dagdag din na 80 centavos sa kada litro ng kerosene ng Shell at ng Sea Oil. Ito na po ang ika-15 oil price hike ngayong taon para sa diesel. Ika-17 naman para sa gasolina, habang ika-14 para sa kerosene. Inihintay pa namin ang anunsyo ng iba pang oil companies. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Luzon, hatid ng GMA Regional TV. Hulikam ang pag-akyat bahay ng 2 lalaki sa Giginto, Bulacan. Chris, ano ang mga nanakaw kung meron man? Tony, 5 manok na panabong ang ninakaw ng mga lalaki. Sa kuha ng CCTV, kita ang pagpark ng mga lalaking sakay ng motorsiklo malapit sa isang bakuran sa barangay Kutkut, madaling araw nitong linggo. Ang isa sa mga lalaki sinubukang umakyat para makapasok sa bakuran. Umikot pa siya at kanyang kasama sa gilid para makahanap ng ibang daanan. Ngunit bumalik din sila sa harapan. Doon na umakyat ang isa sa kanila sa bakuran. Sa isa pang kuha ng CCTV, kita kung paano kinuha ng lalaki ang mga manok sa bakuran hanggang sa tuluyan silang umalis. Ayon sa may-ari ng bakuran, umaga na nang malaman nilang nawawala ang 5 manok na panabong. Sa kabuuan, 25,000 pesos ang halaga ng mga tinangay na manok. Nai-report na sa mga otoridad ang insidente. May napulot naman na hinihinalang shabu sa gitna ng kalsada sa Alaminos, Pangasinan. Ayon sa pulisya, pauwi na noon na isang lalaki nang makita ang isang eco bag sa gitna ng kalsada sa Barangay Poblasyon. Nang buksan niya iyon pagdating sa bahay, doon niya nadiskubring naglalaman iyon ng hinihinalang shabu. Agad isinumbong ng lalaki ang insidente sa kanilang barangay chairman bago sila tumawag sa pulisya. Abot sa mahigit 500 gramo ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 3.4 million pesos.
Iniimbestiga na ang insidente. Sa bayan naman ng Bugalyon, halos 80,000 pesos na halaga ng hinihinalang shabu ang na-recover sa dalawang magkahiwalay na operasyon. 3 ang arestado na maharap sa karampatang reklamo. Wala silang pahayag. The International Criminal Court is now in session. Rodrigo Roa Duterte. Mahigit 2 buwan bago muling humarap sa International Criminal Court, patuloy ang paghahanda ng defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang po sa mga pinaghahandaan ang mga posibleng tumayong saksi laban sa dating Pangulo. Sinagot naman ng abogado ng dating Pangulo ang hirit ng Malacanang na dapat galingan ng depensa ang kanilang estratehiya. Balitang hatid ni Ivan Mayrina. Mahigit 2 buwan bagong confirmation hearing ng Crimes Against Humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa September 23, patuloy na naninindigan ang kanyang defense team na walang jurisdiksyon ng ICC sa dating Pangulo. Kaya raw dapat hindi magpatuloy ang paglilitis ng Pangulo at dapat siyang palayain. Pero patuloy raw ang defense team sa pagsuri sa libu-libong dokumento na mga ebidensyang isinumite ng prosekusyon. Kabilang dito ang listahan ng mga tatayong saksi laban sa dating Pangulo. What I can tell you that as far as the defense is concerned, there are no great surprises here. Kung ang prosekusyon handa na magpresenta ng mga testigo laban sa dating Pangulo, balak kaya itong tapatan ng depensa? Obviously, as defense counsel, you wouldn't want to disclose your own evidence to the prosecution. Keep your cards close to your chest. So it would be a mistake to fly any witness to The Hague. I won't be calling any witnesses at the present moment in time. And I don't think that the family has any intention to do that either. In good spirits kung ilarawan ni Kaufman ang kondisyon ng dating Pangulo. Pero hindi rin naman daw ibig sabihin wala siyang iniinda. Kamakailan kumalat ang litrato umano ni Duterte na nakaratay raw, bagay na pinabulaanan na ng kanyang anak na si Vice President Sara Duterte. Publishing health bulletins concerning an ICC suspect is not considered appropriate. It's an invasion of medical privacy. What I can say is that the former president will have to be brought before the court at some stage in the near future. And then the whole world will see the condition that he's currently in. Tumanggi naman magkomento ang tagapagsalita ng ICC sa kondisyon ni Duterte. Pero tiniyak nilang ginagawa nilang lahat para matiyak ang kalusugan ng mga nasa detention center. Bukas naman ang kampo ng depensa sa resolusyong inihain ni Senador Alan Peter Cayetano na nananawagang i-house arrest na lang si Duterte. It's every Filipino's right to be tried in front of a Filipino court, in front of a Filipino judge, and to be prosecuted by a Filipino accuser/prosecutor. Sagot naman ni Kaufman sa hirit ni Palace Press Officer Claire Castro na dapat galingan pa ng defense team ni Duterte ang kanilang estratehiya. Well, I'd kindly thank Claire Castro not to interfere with the job that I'm doing, just as much I wouldn't interfere with the job that she's doing, that she seems to have a rather unhealthy obsession with me. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag si Castro at ang prosecution panel kaugnay sa mga sinabi ni Kaufman. Ivan Mayrina nagbabalita para sa GMA Integrated News. Happy Monday mga mare at pare! AK League Field Weekend ang hatid ng Pagbabalik Pilipinas ni South Korean superstar Park Seo-joon. Napuno ng hiyawan ng Big Dome nang lumabas sa stage si Oppa Seo-joon. Todo kaway at smile naman ang salubong niya sa attendees ng fan meet. Fangirl mode on sina Sparkle Star and host Shaira Diaz at veteran actress Jean Garcia. K-League vibes din ang na-feel ni Beauty Empire star Kailin Alcantara at its Showtime host Ann Curtis. Nabigyan din ng pagkakataon ng ilang lucky fans na maka-interact si PSG. Asan yung kasama nung tumira sa akin? Umalis na po, nandun nagpunta. Asan yung bala? Nagsisisi nga raw ang lalaking yan sa labas ng nagsisigaw ang lalaking yan sa isang tindahan sa Lucena, Quezon. Ang lalaki tila may hinahanap habang tinututukan ng baril ang mga tao sa loob ng tindahan. Ilang beses din siyang nagbanta at pinagsisipapa ang harapan ng tindahan hanggang sa paputukin niya ang baril. Agad namang kinandado ng nagbabantay sa tindahan ang harang tsaka tumakbo papasok. Umalis din kalaunan ang lalaki. Batay po sa investigasyon ng pulisya, lasing ang nagwalang patrolman na nakadestino sa Lopez, Quezon.
Bumibili raw noon ng yelo ang suspect pero biglang nanutok ng baril nang may dumating na bibili ng sigarilyo. May 2 customer pa raw na pinagbantaan ang pulis. Nakapiit na sa Lucena Custodial Facility ang suspect matapos isuko ng kanyang kapatid. Nabawi rin sa pulis ang ginamit niyang baril sa insidente. Nakaharap sa patong-patong na reklamo ang suspect na wala pang pahayag. Nasa gate ng mga otoridad sa La Paz, Tarlac ang 3 aso na pinag-aaway umano para sa illegal dog fight. Inaalam na kung konektado sa mas malaking grupo ang nahuling suspect na wala pang pahayag. Balitang hatid ni Jamie Santos. Makikita sa video ang 2 aso na pinag-aaway sa isang illegal na dog fight sa loob ng isang estrukturang kahalintulad ng sabungan. Kita rin ang ilang individual na nanonood sa madugong labanan. Hindi alintana ang kalunos-lunos na kalagayan ng mga hayop. Isang alias Akira ang naaresto sa operasyon ng Criminal Investigation and Detection Group Anti-Organized Crime Unit. Katuwang ang Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOC at ang Animal Welfare Investigation Project o AWIP. Rescue na kayo ha. Okay na. 3 asong buhay ang nasagip at agad itinurn over sa AWIP para sa rehabilitasyon. Kasama sa mga nakumpiskang ebidensya ang isang kulungan para sa dog fighting, 2 improvised wooden bite sticks, 2 healing oil, mga gamot, 1 dog cage, 1 dog chain, mga bite tools at 1 cellphone. Ayon sa AWIP, karaniwang ginagamit ang mga weighted collar at training pole upang sanayin ang mga asong panglaban. Sa kasong ito, minadali umano ng suspect ang proseso. At 8 linggong tuta ang nakita nilang ginagamit na para sa laban. The condition of the dogs when we found them was really pitiful. All 3 dogs, the 3 seized dogs, had scarring on their face that was consistent with dogfighting. They had open injuries and wounds that needed to be treated urgently at the veterinary clinic. Ang suspect at mga nakumpiskang ebidensya ay dinala na sa tangkapan ng CIDG AOCU. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad upang matukoy kung konektado ang suspect sa mas malawak na network ng illegal dogfighting sa bansa. Jamie Santos, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Tila tinik sa lalamunan ng mga mamimili at nagtitinda ang presyo ngayon ng ilang isda sa palengke. Gaya po sa Calentong Market sa Mandaluyong, mula sa dating 180 hanggang 200 pesos. 220 na ang kada kilo ng galunggong. Ang bangus naman, 240 pesos ngayon mula sa 200 hanggang 220 pesos per kilo. 140 pesos naman ang kada kilo ng tilapia na dati 130 pesos lamang. Ayon sa mga nagtitinda, bunsod po yan ng kakaunting supply ng isda ngayong maulan ang panahon. Sabi ng Department of Agriculture, nauna nang pinayagan ang pag-angkat ng 25,000 metric tons ng isda para mapunan ang kakulangan sa supply sa bansa. Batay sa latest monitoring ng kagawaran, nasa 220 hanggang 280 pesos ang kada kilo ng local galunggong sa NCR. 150 hanggang 250 pesos ang kada kilo ng bangus at 110 hanggang 180 pesos per kilo ang tilapia. Magandang balita para sa mga taga Laguna at Quezon, may bumabiyahe na muling tren sa rutang Calamba-Lucena. Umpisa na po yan ngayong Lunes ayon sa Philippine National Railways o PNR. 5 a.m. na madaling araw ang biyahe galing Lucena, 5:45 p.m. naman sa hapon ang galing sa Calamba. Magbababa at magsasakay rin ito ng mga pasahero sa mga istasyon sa Sariaya, Lutucan, Candelaria, Tiaong, San Pablo, Iri, College, Los Baños, Masili at Pansol. 15 pesos hanggang 105 pesos ang pamasahe sa PNR. May discount naman para sa mga senior citizen, estudyante at persons with disability. Disgrasya sa Lapu-Lapu, Cebu. Galing ang liwanag na yan sa headlight ng isang motorsiklo na tumatakbo sa barangay Gunob. Maya-maya, iniwasan ng rider ang mga tumatawid na aso, dahilan para mawalan siya ng control. Nagpagewang-gewang ang motor hanggang sa tuluyang sumemplang. Muntikan pang mahulog ang motor at ang mga sakay nito sa ginagawang drainage. Sugatan ang rider at kanyang angkas.
Nakaharap ang angkas, may mga may-ari ng aso na siya pang galit sa nangyari. Paalala naman ng City Veterinary Office, responsibilidad ng pet owners ang kanilang mga alaga. At kung magdulot ng aksidente, may obligasyon ang pet owners sa mga biktima. Pasasalamat at pagbibigay halaga sa mga naging sakripisyo ang ilan sa naging laman ng speech ng ilang GMA executives sa Beyond 75, the GMA 75th Anniversary Special. Nagsama-sama rin ang mga malalaking bituin at kilalang personalidad ng network sa selebrasyon. Ang latest hatid ni Athena Imperial. Shining and the extraordinary ang all-out performances ng mga Kapuso stars sa Beyond 75, the GMA Anniversary Special. Isa sa highlights ng program ang playful at modern rendition ni Alden Richards at Michael V ng SB19 hit song na Dungka. Nang haranan naman si Dingdong Dantes kasama ang bandang Ben and Ben. Pasabog naman ang song and dance performance ng past and present generations ng mga sangre. Sa pag-awit ni Aisal Santos at Christian Bautista, kinilala ang mga mamamahayag ng GMA Integrated News and GMA Public Affairs. Binigyang pugay din ang ilang pumanaw na icon sa mundo ng showbiz at news industry. Nag-ala Lady Gaga at Bruno Mars naman sina Julian San Jose at Sam Concepcion sa kanilang powerful duet. Di rin nagpahuli ang PBB Celebrity Collab Edition housemates with their live and virtual performance. Sa pagdiriwang ng Diamond Anniversary ng Kapuso Network, inalala ni GMA Network Chairman Attorney Felipe L. Gozon ang humble beginnings ng GMA. From the very beginning, we were fearless. And that spirit still lives in everything we do. Our rise as the country's most trusted and most awarded network wasn't easy. But it was based on solid foundation, built by journalists, editors, storytellers, dreamers, believers, and a nation that never stopped tuning in. Nagpasalamat si GMA Network President and CEO Gilberto R. Duavit Jr. sa mga bumubuo ng network, gayon din sa mga naging bahagi ng 75 years journey ng GMA. GMA is where we all belong. We have laughed, cried, learned, and grown together. We were there to celebrate our country's triumphs over adversaries and threats. As we look beyond 75, we venture into a new frontier while embracing a future of even greater challenges with hearts full of gratitude and optimism in the pursuit of the same excellence that has brought us to this remarkable evening together. Athena Imperial, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Mainit na balita mula sa Visayas at Mindanao, hatid ng GMA Regional TV. 5 magkakaeskwela sa Bataan, Aklan ang nahilo raw at nagsuka. Cecil, alam na ba ang dahilan kung bakit? Connie, posible raw na nalason sila dahil sa hotdog. Ayon sa mga guro ng mga estudyante, bumili ng hotdog ang mga bata sa labas ng paaralan. Matapos daw noon ay nagreklamo na silang nahihilo at nagsusuka. Paliwanag ng doktor na sumuri sa mga bata, posibleng dahil ito sa maling preparasyon o handling ng itinitindang hotdog. Pwede raw kasing matagal na itong naarawan kaya nakontaminate na ang pagkain. Walang pahayag ang nagtitinda ng hotdog. Nakuryente ang isang lalaki habang nasa bubong ng isang bahay sa Taguloan, Misamis Oriental. Kwento ng video uploader, naglalagay ng solar light ang 43 anyos na biktima nang mangyari ang insidente. Kasagsagan ng pag-ulan noon sa barangay Poblasyon. Agad namang tinulungan ng mga kasamahan niya ang biktima. Rumisponde rin ang mga taga-Municipal Disaster Risk Reduction and Management Council. Ligtas na ang kalagayan ng biktima. Inaalam pa ng pulisya kung paano siya nakuryente.
Dismayado raw ang forensic pathologist na si Dr. Raquel Fortun sa paraan ng pag-recover sa mga butong nakira dito sa Taal Lake sa Batangas. Sa panayam ng Super Radio DZBB, partikular na sinita ni Fortun ang tila ikinalat lang ng mga buto na na-recover sa lawa noong July 10. Binigyang diin ni Fortun na kritikal sa investigasyon ng maayos na paghawak at pag-label sa mga nakukuhang sako dahil posibleng maapektuhan ang resulta ng pagsusuri sa mga buto. Importante rin na niya ang mga detalye kung kailan, saan banda sa Taal Lake nakuha at kung na-retrieve ba ang mga sako. Ginit naman ni Coast Guard District Southern Tagalog Commander Commodore Jerome Tovilla, maingat ang pagkuha nila sa mga sako sa Taal Lake. Bukasin daw sila sa tulong ng mga eksperto gaya ni Fortun sa operasyon dito sa Taal Lake. Apparently, based on the picture, sinabog nila yung contents, nilipat sa ibang sako. And, for you to do that at the scene, alanganin yun. Kasi yung contents, lahat, pati yung sako mismo, dapat yan in-examine mabuti kasi you consider that as evidence. Logically, pag inangat mo at may opening, it might fall out, no? Hindi natin mape-preserve yung integridad ng mga nakukuha natin sa bottom. Update tayo sa nagpapatuloy na search and retrieval operations dito sa Taal Lake para sa mga nawawalang sabongero. Kausapin natin si Police Lieutenant Colonel Aleli Buwaken, spokesperson ng Batangas Provincial Police Office. Magandang umaga at welcome po sa Balitang Hali. Yes, magandang tanghali, Rafi, at sa ating mga nanonood ngayon. Opo, kumusta po yung koordinasyon at pakikipagtulungan ng Batangas Police sa nagpapatuloy na search and retrieval operations dito po sa Taal Lake? It's been 5 days since we started these retrieval operations. Nagpapatuloy po ang ating koordinasyon with other agencies, and in fact, kahapon, personal pong nagtungo doon ng ating Provincial Director, PNP Provincial Director na Batangas, si Police Colonel Sibalo, at nandun din po si Commodore Tovilla. At napag-usapan nga po nila yung mga logistical requirements dahil para magiging mahaba pang operasyon ito, it would take a long time. At may mga challenges po kasi na na-share po ang ating Philippine Coast Guard, lalo na sa pag-dive nila. It's so murky, at medyo sulfur, yung sulfuric, yung tubig. Andyan din yung problema nila sa visibility at other weather conditions. So, on the diving side, ayan po ay nakatask po sa Philippine Coast Guard, and we do understand that they're facing a lot of challenges. And as for the PNP naman, ang role po namin ay yung as much as possible yung proper treatment in order to preserve the integrity of the evidence recovered. We must consider po na iba po ito dahil ito po ay magmumula sa tubig, papunta po sa lupa. So, we really have to do... Nabanggit niyo po yung integridad ng mga ebidensya. Paano niyo po paano niyo po pinipreserve ito? Kasi yun nga yung kino-question ng isang forensic pathologist, yung preservation itong mga ebidensya. Paano po sinisiguro ng PNP na intact pa rin kahit paano yung integrity kahit na 4 years na mula nung mangyari yung insidente? At saan po sinusuri itong mga suspicious objects na ito? Yes, sir. Ito pong mga nare-retrieve po ng ating Philippine Coast Guard, meron silang markings na tinatawag, and then i-retrieve nila. Just imagine po, medyo mabigat ito, may kabigatan, and then ilulutang nila. Pagkalutang po ay sasalubungin po ng ating soko, nakabangka po ang ating soko, at yung sinasabi, kailangan po ng mesh net or yung mesh po na net po na kailangan pong sumalo sa ebidensya para po hindi po mahulog mula sa sako yung mga ebidensya po na nandoon. So, yun po ang challenge doon dahil iaangat po ibutas na yung sako dahil matagal na. So, kailangan po ng net para po iangat. And then from there, meron po tayong chain of custody form na pirmado ng ating diver, kung sino man po naka-retrieve nun. And then from there, naka-document po ito. May documentation. Meron po tayong camera na kukuha from the
kung saan po mismo doon sa area, tubig, and then going to the land. At may treatment po na gagamitin ng SOCO doon para po ma-preserve po siya. Sabi po yung PNP Chief Nicolas Torrio III, may animal at human remains. Halo na raw po yung nakikita dito sa Taal Lake. Bukod po ba sa kaso ng mga missing sabongero, may iba pang kaso na posibleng may kaugnayan sa mga human remains dito po sa Taal Lake? As of now, ay yan po ang kukumpirmahin po natin. We're going to check our records. And in fact, hindi pa nga natin ma-establish pa kung talagang ang kasong ito ay maililink sa kaso ng mga missing sabongeros. So hindi pa tayo makapag-conclude on that part, lalo na rin sa iba pang Opo. Kumusta po yung pagpapatupad ng seguridad dito sa lugar para matiyak na hindi nga makompromiso yung search and retrieval operations? Bawal po bang lumapit yung mga mangingisda at residente? Kasi nakausap po namin yung alkalde nitong Laurel nung Sabado at sinabi niya ay kukunti na lang yung pumapalaot ng mga mangingisda. May certain portion po doon na kailangan po nating i-restrict dahil meron po tayong ongoing operation. So bear with us dahil ito po ay, ang intention po natin dito ay makapagbigay po ng hustisya kung meron man pong talagang krimen na nangyari. So I hope that you would bear with us. As to the security po, kailangan po talagang i-secure po natin yung area para po maging maayos po yung flow po ng ating operations and at the same time with the preservation po ng ating ebidensya. Yun na nga, medyo mahaba-haba pa nga yung operasyon ito na banggit nyo. Maraming salamat po sa oras na binahagi nyo sa Balitang Hali. Thank you, thank you. Si Batangas Provincial Police Office Spokesperson, Police Lieutenant Colonel Alilay Buaken. Patingin-tingin sa baba ang bus driver na yan habang nagmamaneho sa Cavite. Ngayon pala, gumagamit siya ng cellphone. Ayon sa kumuha ng video, hindi pa niya sigurado noong una ang ginagawa ng driver. Nang obserbahan pa niya, tila naglalaro raw ito ng online sugal. Natakot pa raw ang nasabing pasahero dahil nawawala na raw ang bus sa linya paminsan-minsan. Tumigil lang daw ang driver nang sitahin niya ito. Nakarating na sa LTFRB ang nasabing video at agad daw nila itong aaksyonan. Nakauwi na sa bansa ang 11 tripulanting Pinoy ng MV Magic Seas na inatake ng grupong Houthi sa Red Sea noong July 6. Ayon sa Department of Migrant Workers, sumailalim sa medical check-up ang mga tripulanting Pinoy. Nakatanggap din sila ng pinansyal na tulong mula sa DMW, OWA at DSWD. Sabi rin ng DMW, patuloy ang pakikipag-ugnayan nila sa mga pamilya ng mga apektadong tripulante. Siniguro ang pagbibigay ng kaukulang tulong at suporta mula sa pamahalaan. Dagdag pa ng DMW, hindi na muna sila magsasakay ng mga tripulante na maglalayag sa Red Sea at Gulf of Aden. Update po tayo sa sinabi ng liderato ng Philippine National Police tungkol sa pagkakahanap ng labi ng tao sa Taal Lake. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Connie, kinumpirma nga ni Chief PNP General Nicolas Torrio III na may nakuhang human at animal remains sa Taal Lake sa gitna yan ng paghahanap sa missing sabongeros. Halo-halo raw talaga ang nakuha sa lake, kaya kasama sa pag-differentiate kung ang mga nakuhang buto sa tao ba o sa hayop. Ani Torre, may mga dinala na sa PNP Crime Lab na patuloy na sinusuri. Ani Torre, may standards na sila ng DNA sample ng ilan sa mga kaanak ng missing sabongeros. Kaya sabi niya, mabilis na lamang daw ang cross-matching ito. Pero hindi pa niya maibigay, Connie, yung takdang oras dahil hindi alam yung pwedeng maging complications na maaring lumabas. Pinatasan na rin daw nila ang crime lab ng Batangas at Calabarzon para mag-move forward na sa operations area sa Taal Lake para mabilis na matransport ang mga nare-recover ng scuba divers. Pero ang iba pang detalye, sa DOJ na lamang daw itanong dahil sila raw ang lead dito sa whole of government approach. Ayon naman kay Police Brigadier General Jean Fajardo, ang spokesperson ng PNP, nasa 12 na kaanak out of 34 ito, Connie, na missing sabongeros ang nakuhanan na ng DNA sample. Major breakthrough daw sa missing sabongeros sakaling may mag-match sa DNA samples ng kaanak. Samantala,
Patuloy raw na binibigyan ng proteksyon ng PNP ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Committed daw ang PNP sa pagtitiyak ng safety ni Totoy para makita ang katapusan ng kaso. Sinusuportahan daw ng PNP ang pagpunta ni Totoy sa Napolcom para masimulan na admin case laban sa mga pulis. Ukol sa sinasabi ni Patidongan na isang pulis ang may-ari ng palaisdaan sa Taal Lake, Anitore, lahat ito ay inimbestigahan lalo't ngayon pa lang susumpaan ni Patidongan ang kanyang statement sa Napolcom. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Ian Cruz. Hulikam ang pagnanakaw ng isang lalaki sa cellphone sa isang cafe sa Quezon City. Inamin niya ang krimen dahil daw sa pangangailangan. Balitang hatid ni Bea Pinlac. Masdan ng isang lalaki sa cafe na ito sa Cubao, Quezon City. Pasado alas 4 yan ng hapon noong Biyernes. Ang lalaki nag-order ng tinapay na agad na inihanda ng tauhan ng cafe na si Ara, hindi niya tunay na pangalan. Pagtalikod ni Ara, pasimpleng dinukot ng lalaki ang cellphone na naiwan sa counter. Agad niya itong itinago sa hawak niyang papel. Pagbalik ni Ara sa counter, pagkalabas na sabi niya bibili po siya ng bottled water sa labas. Medyo nagtaka na po ako bakit parang tumakbo siya pagkalabas po ng store. Hinanap ko na po yung phone ko. Then wala na po yung phone ko doon. Medyo kinabahan na po ako doon. Okay. Nagsumbong si Ara sa boss niya na sinamahan siyang humingi ng tulong sa mga otoridad. Sinubukan nilang i-trace pa ang cellphone pero na-unlink na po lahat. Nabago na po yung ID, yung password. Pati pagkatingin ko po, pati po social media and Facebook ko actually is na-access po nila. Then pagkatingin ko po sa sa bank account ko po, na-unlink po siya sa phone. Wala na po. Naaresto ang 41 anyos na suspect sa isang mall sa Quezon City. Nag-aabang na umano siya ng bagong biktima. Ayon sa pulisya, dati nang nasangkot sa pagnanakaw ng mga cellphone ng suspect na madalas magpanggap umanong customer at manalisi sa mga commercial establishment. Sa mga nakikipag-ugnayan sa amin, meron sa mga nabiktima sa Bulacan, Manila, Las Piñas, Pasay. Karamihan ang mga nabiktima niya, mga cellphone ng kanyang mga target. Na-recover ng pulisya ang cellphone ng biktima, pero nabura po lahat, wala pong laman. Wala na po lahat. Lahat ng files, lahat ng pictures, lahat parang bagong-bago po siya. Ready to benta po talaga siya. Aminado ang suspect sa pagnanakaw ng cellphone na ibebenta raw niya sana. Humingi po ko ng tawad sa nakakuha ko po ng cellphone. Kasi po, nangailangan lang po ako. Inaalam pa ng pulisya kung may iba pa siyang kasabwat sa krimen. Reklamong theft ang kakaharapin ng suspect na nakakulong sa Cubao Police Station. Bea Pinlac, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Ito ang GMA Regional TV News. Isang motorcycle taxi driver ang natagpo ang wala ng buhay sa Naik, Cavite. Ayon sa investigasyon ng pulisya, nadiskubre ang bangkay ng biktima sa isang construction site sa Barangay San Gabriel sa General Mariano Alvarez noong Huwebes. Natuntun siya sa tulong ng mga GPS tracker na nakakabit sa kanyang motorsiklo at sa backhoe sa site. Ayon sa pulisya, naghinala sila ng magtakbuhan ang mga naabutan nilang trabahador doon. Sa permiso ng construction company, nahukay ang labi ng biktima. Hindi nakita ang kanyang motorsiklo. 12 saksak sa katawan ang tinamo ng rider. Ayon sa pulisya, mahigit 2 ang kanilang persons of interest, kabilang ang cast ng biktima na nakuha ng CCTV sa 13 Martires. Siya raw ang foreman ng construction site kung saan natagpuan ang rider. Siya rin ang dating live-in partner ng kinakasama ngayon ng biktima. Selos ang tinitingnang motibo sa krimen. Kwento ng kinakasama ng biktima, 3 araw bago ang insidente, pinilit daw siyang dalhin ng dating partner papuntang Naik. Sumama siya dahil sa bantang papatayin ang kasalukuyang partner. June 24 naman, nang magpahatid sa biktima ang suspect papuntang Dasmariñas, pero hindi na nakauwi ang rider. Hinahanap pa ang mga person of interest. Sugatan sa pananaksak ang isang babaeng senior citizen sa Talisay City, Cebu. Ang sospek sarili niyang pamangkin. Ayon sa pulisya, nakahingi ng saklolo ang biktima sa kanyang apo. Nahuli naman ng mga residente ang sospek na agad umalis mula sa bahay ng tiyahin bit-bit ang kutsilyo. Hindi nagbigay ng pahayag ang sospek na mahaharap sa reklamong homicide. Inaalam pa ng pulisya ang motibo sa pananaksak. The stage was on fire once again
sa performance ni star of the new gen Jillian Ward sa isang bar sa Makati City. All out si Jillian sa live vocals man o sa dance moves. Dedicated daw ang performance ni Jillian sa LGBTQIA+ community na todo ang pag-cheer sa kanya. Tapos na raw ang Pride Month but the energy lives on. Featured ang Kapuso star sa performance ng isang drag queen na ini-impersonate naman si Jillian. Matatanda ang nag-viral din ang total performance ni Jill sa kaparehong kanta noong January. Huli cam sa Iloilo. Basa ang kalsada noon sa Barangay San Antonio kung saan tila nadulas at biglang lumiko ang puting kotse. Nasalpukit po ito ng modern jeep sa kabilang linya na may kuha ng dashcam. Sa lakas ng impact, naalog at tumilapon ang mga pasahero ng jeep. Sugatan ang ilan sa kanila. Nasawi naman sa insidente ang 21 anyos sa driver ng kotse. Ayon sa investigasyon ng Oton Police, ang kotse ang nang-agaw ng linya. Kinukuhanan pa rin ng pahayag ang mga otoridad ang driver ng modern jeepney kahit sinabi na nilang wala siyang kasalanan sa nangyari. Hindi na naghain ng reklamo ang pamilya ng driver ng kotse. Kampiyon ang ating rugby national team ng Philippine Volcanoes sa 2025 Unions Cup Finals. Nakaharap po nila ang koponan ng Thailand sa finals na isinagawa sa Taiwan. Sa first half, dikit pa ang laban sa score na 8-6. Pagdating po ng second half, patuloy nang lumayo ang Pilipinas at natapos ang laro sa score na 23-6. Good job, Philippine Volcanoes! Samantala sa iba pang balita, patay po ang isang security guard matapos mabaril sa gitna ng pakikipagpambuno sa isang lalaki sa Rodriguez, Rizal. Sumuko kalaunan ang nakaaway niya sa mga pulis sa Dasmariñas, Cavite. Ang paliwanag niya sa balitang hatid ni EJ Gomez. Nasa kote ng Rodriguez Police ang 48 anyos na lalaking sospek sa umano'y pamamaril ng isang security guard sa barangay San Jose Rodriguez, Rizal gabi nitong Sabado. Sa investigasyon ng pulisya, nagsimula sa suntukan ng sospek at 57 anyos na biktima ang krimen. Base sa pahayag ng sospek sa pulisya, nagtitinda raw siya ng mga prutas sa may Kasiglahan Village nang sugurin daw siya ng biktima. Yung araw ngayon ay nagkita sila doon nung nag-deliver siya ng mangga at kagad siyang kinumpronta. Ano mga pinagsasabi mo? At nagkaroon sila ng suntukan doon sa may tindahan mismong yun. Ayon sa suspect natin ay bumunot ng baril itong biktima kung kaya't inagaw niya. Nagkaroon sila ng agagawan at natumba silang dalawa at bigla na lang pumutok yung baril. Natamaan yung biktima natin sa may dibdib. Nakadapa ang biktima ng madatna ng mga otoridad. Isinugod siya sa ospital pero nasawi rin kalaunan. Ayon sa pulisya, dati nang may away ang dalawa dahil umano sa mga ipinapagawa ng biktima sa bahay na kanyang inuupahan na pagmamay-ari ng sospek. Wala raw kasi itong paalam sa may-ari. Nagkabaranggayan na rin daw ang dalawa kamakailan lang. Tumakas ang sospek matapos ang pamamaril. Mismong asawa ng sospek ang dumulog sa pulisya at itinuro ang kinaroroonan ng kanyang mister. Sumuko ang sospek sa Dasmariñas Police Station linggo ng hapon. Ang nangyari, nung paghatid ko, nakita yung misis ko, lumabas agad si tapos nagalit. Sabi niya sa akin, dami mong sinasabi. Sabay suntok agad sa akin. Nung nagpangbuno na kami, bumunot siya Bumunot siya ng ng baril. Nag-agawan daw sila ng baril. Nahawakan ko rin yung kamay niya, hawakan ko rin yung dulo ng baril. Yun, naitutok ko sa kanya yung baril niya. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang kaanak ng biktimang nasawi. Ayon doon sa asawa ng biktima, yung witness natin doon, ay nagkaroon nga sila ng pag-aaway, pagtatalo at nagsuntukan. Subalit,
yung suspect natin, at sinasabi niya, ang bumunot ng baril. Sasampahan ng reklamong homicide ang suspect na nakapiit sa Rodriguez Municipal Police Station Custodial Facility. EJ Gomez, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Humarap sa media ang ilang kaanak ng mga nawawalang sabongero, kasama po ang whistleblower ng kaso na si Julie Dondon Patidongan. May ulat on the spot si Alan Gatus ng Super Radio DZBB. Alan? Connie, nagsasa ang kaanak ng mga nawawalang sabongero at ang whistleblower na si Julie Dondon Patidongan alias Totoy. Kasunod nito ng paglulunsad ng Justice for Missing Sabongeros Network o JMSN sa tulong ng grupong Defend Jobs Philippines. Sa pulong balitaan, naging emosyonal ang mga kaanak ng mga biktima sa panawagan sa gobyerno na papanagutin ng negosyantong si Atong Ang. Tinawag pa na halimaw at demonyo ng mga kaanak ng mga biktima sa labis na pagkikinagpis nila sa sinapit ng kanilang mga kaanak. Hindi napigilan ng ilan na maiyak at humagulgol dahil sa paglalabas ng sama ng loob. Pero puno umano sila ng pag-asa sa pagbubunyag at paglantad ni Julie Patidongan alias Totoy. Sa panig ni alias Totoy, emotional din siya na sa pagsasabing hanggang ngayon ay buhay pa siya para isiwalat ang kanyang nalalaman. Muli niyang idiniin si Atong Ang na nasa likod ng missing sabongeros. Idinawit niya ang isang full kernel na kumuha umano sa kanyang mga cellphone at passport na papangalanan niya sa kanyang ihahain na kaso. Umaasa rin siya na sana ay magkaroon na ng positibong pagkakakilanlan sa mga nare-recover sa Taal Lake. Matapos nito, mabilis ding umalis si alias Totoy sa pulong balitaan dahil sa banta umano sa kanyang buhay. Nauna nang sinabi ni Ang na walang katotohanan ng akusasyon ni Patidongan na siya ang utak ng pagkawala ng mga sabongero. Nagsampa rin ng patong-patong na reklamo si Ang sa Mandaluyong City Prosecutor's Office laban kay Patidongan. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Alan Gatos ng Super Radio DZBB. Mga mare at pare, bongga ang grand salubong kina PBB Celebrity Collab Edition Big Winners, Brent Manalo at Mika Salamanca o Breka, sa kanilang first guesting sa Kapuso Morning Show na unang hirit. Wear your purple heart for Team Breka. Surprise guest din si artist Benedict Cua para sa kaibigan na si Mika. Happy si Mika dahil viral ngayon ang ilang lumang singing video niya. Kumasa dyan sa trend ng ilang ex-PBB housemates. Selfless duo ang pinatunayan ng Breka nang shinare nila o dinonate nila sa kanilang chosen charity matapos manalo. Sabi ng Breka, nagkakapampangan sila kapag nag-aaway dahil akala nila ay hindi ere. May pakilig din sila sa Breka Shepherds sa kanilang duet performance. At ito po ang Balitang Hali, bahagi kami ng mas malaking misyon. Ako po si Connie Season. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carampel. Live mula rito sa Batangas, Rafi Tima po para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino.